May mga bisita ang aking mga amo kaya pinagawa ako ng mayonnaise. At yan nga naglalagay ako ng 400 gram ng olive oil. Then syempre kailangan ng dalawang itlog. 200 grams kasi ay equivalent sa 1 egg. Dahil dalawang egg kaya 400 grams. Ayan, ilalagay na yung eggs at lalagyan lang din yan ng konting asin. Then ibabatir. Then magiging mayonnaise na siya. Ganun lang agad gumawa ng mayonnaise. Mas maganda yan kasi mas healthy kesa sa mga binibili sa mga supermarket. Kaya lang, mas mahal yan dahil mahal ang olive oil. Ayan na ang nagawa ko, mayonnaise. OMG, grabe ang kaba ko. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin kay madam. Bakit kasi hindi ko naisip na baka mahulog. Nakapokus kasi ako sa pag-alis ng mold sa pader. Nasagi ko yung nakasabit at nahulog diyan kaya nabasag. Medyo mabigat din kasi. Naisipan kong sabihin agad. Kaya inakit ko sa taas si madam. Dala-dala ang nabasag ko para ipakita. Grabe, maiiyak ako habang nagsasabi. Kasi it's a pity na may nabasag ako. Sabi niya, ano daw nangyari? Sabi ko, nahulog yung nakasabit. Galing pa daw yun sa nanay ni sir. Magagalit daw yun pag makita. Kaya ilagay ko daw sa may laundry area at hindi niya daw yun mapapansin. Huwag daw ako mag-alala kasi magagawa daw ng paraan ng tatay niya. Lagi namang ganun si madam pag may mababasag ako. Pero syempre sobrang nakakahiya. Yung pwede nga lang ibalik ang oras para hindi mabasag. Buhay OFW ay talaga namang madaming unexpected. Ito ang lunch ni sir. Ground chicken na nilagyan ng ginisang leek, salt, and black pepper. Nilagyan din ng olives, tapos tinrito both side ng tig 10 minuto. Yung sauce naman, ginisang leek na may konyak or wine at kaunting tubig sa cabin blender. At dahil healthy living, no rice, kaya broccoli naman. At syempre, ito naman ang pagkain ko, leftover kahapon. Dati, same kami ng food. Sabi ko, separate na lang ako ng food. Paksiw na isda at pritong talong. At syempre, mainit na kape. At ang ganda ng views sa labas. Maraming nakapalibot na ganyang halaman dito sa bahay nila. Nakakita na ba kayo ng malaking kamatis? Ito oh, grabe sobrang laki. Mas malaki pa sa ulo ng bata. Kapag abroad, sabi nila, wow, siguro dami mo ng pera no? Kapag sinabi mong wala, hindi pa sila maniniwala. Kapag lumapit sa'yo at hindi ka makatulong, ikaw pa masama. Ikaw na daw mayabang, porket nakapag-abroad ka lang. Ang hindi nila alam, na resibo na lang ang hawak mo. Ang mga kamay mo, puno pa ng kalyo. Ito ang lunch ng aking mga amo. Hindi ako mahihirapang magluto dahil leftover broccoli and potato for kids. Ito yung kwarto na pinag-i-stayan ko dito sa bahay ng amo ko sa bahay bakasyonal nila dito sa Galicia. May 2 bed pero syempre doon sa isang bed lang ako natutulog. Then merong side table sa bawat side at ayan ang aking aparador. At yan, syempre, may mga kagandahan dito. Mayroong sariling CR. O, ayan, diba? Ang ganda. At ayan, merong panlinis ng puwet. Alam nyo na. At syempre, andyan naman yung aking shower. Hindi ko na pinakita kasi hindi ko pa nalinis. Paki-explain nga, bakit hindi ito ma-shoot dito? Dito. Yan. Sabi nila, mas masarap daw ang pagkain ng pamilya namin sa Pilipinas. Parang hindi naman, tingnan nyo ang pagkain ko. Yan ang mas masarap. Fried rice, fried egg, sardines, at saka may mainit na kape. O diba? Mas masarap yan. Wala nang tatalo pa. Namakyaw kami ng prutas. Ayan, murang-mura lang kasi dito sa may labas ng hotel. Ayan. Meron kasi sila yung parang rastro sa yan sa Madrid. Ayan, ang dami namin binili. O, diba? Murang-mura, 1.55 lang per kilo. Lahat na ng items. Siyempre, bukod yan. Talong. Sarap yun itorta or iprito. Ito ang ipapalan sa aming bisita. Espesyal na kamatis na malahigante sa laki at special recipe ng tulya ng Espanya. O biro lang. Galing pa sa restaurant ang secret recipe na yan, kaya siguradong napakasarap. At dahil alam ko mga sahog na isnilagay dyan, subukan ko nga din. Ipagluto ko si Jowa at baka mabaliw sa akin. Ay siya nga naman.
Bumili ng napakalaking isdang lubina ang amo ko kasi nga may espesyal na mga bisita. At ito nga dinangkal ko pa kung gaano kalaki. Aba, mahigit 2 dangkal kainaman. At partner nito ay itong pangapatatas. Pinili lang yung pinakamaliliit. Ilalaga lang ito. Ganyan kasimple lang ang mga luto dito sa Espanya. At itong isda naman ay tinabunan lang ng napakaraming asin. Grabe sa dami! At lulutuin nga lang ng 35 minutes sa oven. Depende kasi yan kung gaano kalaki ang isda. At ito yung mayonnaise na ginawa ko. At yaan ay para sa recipe na to. Kahapon, sabi ng amo ko, mag-rest daw ako ng mas mahaba kaysa sa normal kong pagpapahinga. Di inisip ko mga anong oras kaya. Nagbigay na lang ako ng additional na 30 minutes. Ang rest time ko kasi after kong kumain, nakakita ko dito sa aking kwarto, 2 hours mula ng pag-akyat ko, yun ang pahinga ko. Ngayon, nag-extend ako ng 30 minutes lang. Yung pala, kaya pala ako pinagpapahinga ng medyo mahaba-haba, ay may pa-dinner pala sila. Hindi naman sinabi sa akin na magpapa-dinner. Ayun, anong oras na? Mga mag-aalas past 11 na nung natapos yung pa-dinner. Okay lang kasi meron naman silang tinawag na kamarera or taga-serve para mag-a-assist doon sa kanilang pa-dinner, ganun. Kaya ako ay talagang alalay lang. Tulong lang ako sa mga pwede kong maitulong doon sa hinar nila para mag-serve sa kanila, sa kanilang pagkain at kung anong kailangan nila. Kaya ayun, okay lang din. Hindi mo masyadong pagod, yun nga lang ay late talaga natapos sa trabaho. Ganito lang kasimple ang kinakain ng mga amo ko. Healthy living kasi sila. Steam beans lang, sapat na. Pag ganyan ang lunch or dinner, gusto ni amo may maraming bawang. O, dagdag points, di ba? Dahil maganda ang bawang sa katawan. Sana ito ang ugali ng Espanyol na nakuha natin sa kanila. Yung simple lang. Tayo kasi hindi sapat ang isang ulam lang. At mostly maraming sahog pag magluto. Sila dito hindi komplikado. Kaya kahit hindi ka marunong magluto, madali mong matutunan. Ito ang favorite na pagkain ng alaga ko. Gusto niya dito sa manok ay naka-slice ng manipis. Lalagyan ng asin both sides, then flour naman. At after, saka i-dip sa scrambled egg. At panghuli naman ang breadcrumbs. Iprito lang sa medyo maraming mantika. At maya-maya lang, ready na ito. Pag medyo brown na. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. O, kulang pa ng 3. Bili ka pa ng 3 para pang isang linggo. Ito ang pinakamahirap sa lahat, yung hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kasi nalinis ko naman na ang lahat. Nakakahiya naman na makita ako ni amo na nakaupo lang or nagsi-cellphone. Kaya naisip ko, maglinis na lang ulit ako ng sahig kahit malinis pa. Minsan, pag wala talagang magawa, nagsi-cellphone ako kahit makita nila. Kasi tinanong ko naman kung may ipapagawa sila o may kailangan ba akong gawin at sinabi naman na wala kaya magsi-cellphone na lang ako. Muntik na makakain ng uod ang alaga ko. Buti nakita ko nang bigyan ko siya ng yelo. Yung iba diyan, baka nasa ilalim o nahulog na sa plastic na itapon ko na kasi yan nang maisipan kong gawa ng reels. Grabe, nakabasag na naman ako. Paano ko na naman ito sasabihin? Kakasimula pa lang ng araw at maaga pa para sabihin na may nabasag ako ulit. Ang lakas ng kaba ko kasi baka mapagalitan ako.